Hey guys, ito, nagpapagaling um, due to tuberculosis lymphadenitis. Yan, sa leg ko may mga lymph nodes. Lumaki yan guys, sobrang laki yan in the past few days. Ito pa, yan naoperahan yan due to biopsy. Later on, maglilinis ako kasi hapon pa naman yung linis niya. So, hapon pa ako maglilinis later. Yan siya guys. Um, Sobrang lalaki niya as in. For the last 3 months, nilalagnat ako. And sobrang hirap niya, to be honest. Pumapasok ako sa work, I'm a call center agent here at Laguna. And pumapasok ako everyday, nilalagnat. Kasi nabigyan naman ako ng antibiotic. Kala ko yun sa first 1 to 2 weeks of self-medication kasi inubo ko, heard cough. Then, after 1 to 2 weeks, wala nangyari. Nagpa-check up ako sa family doctor. Diresetahan ako ng antibiotics. Then, hindi pa rin gumaling. So, I did tend to ask for laboratories na, like X-ray, blood chem, or blood laboratories. Then you figure out na may pneumonia ako sa X-ray. Then, they referred me over to a pulmonologist. Then, cure yung pulmo, or I mean, yung pneumonia after curing the pneumonia. After a week, bumalik ulit sa work. After 3 days, nilagnat na naman. Tapos doon na nag-start na tubuan ako ng mga vocals. Yan, na mga swollen lymph nodes. Ito, guys. Diyan na nag-start yan. Tubuan ako ng mga swollen lymph nodes. Mas malaki sila in the past. Yan. Um, Tapos, pasok pa rin. Kasi may mga anak. I have 5 kids. So, kailangan pumasok every day. So, starting October, second week of October, nilalagnat na ako. Till December, honestly, nag-Christmas ako sa ospital nung hindi ko na kaya. Kwento ko later. Yun. Tapos, pulmonologist, gumaling, 3 days, hindi. Then, diniscuss ko sa kanya yung, sabi ko, bukol. Sabi niya, I referred you over to ENT or surgeon to do a biopsy. Takot ako kasi surgeon biopsy kagad. Mamaya, alam mo yun, cancer talaga siya and then hindi na ma-cure. Then, yun, um, after nun, nag-ENT muna ako here in Laguna. So, I met a doctor. Sobrang galing niya. Sobrang bait niya. As in, pinapaliwanag niya lahat ng mga kailangan gawin. What are the procedures? So, nung una, binigyan niya ako ng antibiotic. Like, para tanawin yung bukol and then phlegma. Then sabi niya, hindi daw normal na nagkakanumonya ang age ko. Since, dapat ito yung time na malalakas yung immune system. But for me, nagulat siya ba't ako may pneumonia. So, sabi niya, I did tend to tell the doctor na nung 7 years old ako or 8 years old, I got diagnosed na mayroong primary complex. So guys, yun nga, nagka-primary complex ako, TB ng mga bata. Then, after nun, na nahihirapan pa rin ako. Niresetahan niya ako ng gamot. I forget the name of the medicine, but for 7 days. Tapos nagulat ako na ginana yung bukol. Some of the lymph nodes na ginana siya. So, pero yun na yung times na sobrang nilagnat ako ng gusto. And then, nung una, tagal siya lumambot. Kasi parang 1 to 2 weeks bago siya lumambot. Tapos naginana. So, for the last 2 weeks na nangyayari yun, I just taking paracetamol sa lagnat ko. Walang pain reliever kasi hindi naman siya masakit, to be honest. Um, Talagang yun lang.
high grade fever, like 39, 38, ganun yung nangyayari. And then, sabi ng tita, mama ko, mas okay daw yung itsura ko ngayon, to be honest. Parang hindi ako naniniwala. Like, sobrang payat ko, guys. Hindi ito yung katawan ko. Um, Tapos yun, niresetahan nila ako ng medication. 1 week. Tapos after 2 weeks, yun, doon na nagnana, nahinog yung mga lymph nodes. Then, December na naman, um, parang second week, talagang todo yung lagnat ko. Napapababa ko siya, but without, hindi kaya ng, Biogesic. I need to have ibuprofen or Alaxan para lang bumaba siya. Talagang nag-naabuso yung katawan ko kasi nga gusto kong bumaba yung lagnat ko for some reason. Then, yun na, last December 19, um, na-incision siya. Kinuha na yung mga specimen na needs for biopsy, culture, and all. Then, na-diagnose ako na may tuberculosis ng Panelinitis. Hindi pa tapos yung mga laboratories na kailangan ko pang may mga gene expert pa, mga ganun pa. Meron pa akong labs na kailangan kompletuhin by this, yung gene expert sa laway naman to double check kung may kumalat na bacteria na sa baga. Yan. Tapos, sobrang dami pa. And then, ito, after 19, hindi naman ako na-confine kasi OPD surgery lang naman yung ginawa. So, I just been with the operating room for like 2 to 3 hours. Nakalabas din ako. Kasi lang may tubo. May hose nga. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagaling yung sugat kasi may drainage. So, yung hose yung para lumabas yung mga nana. Medyo makarot pag tumutusok yung hose. Pero goods lang naman. Ang katulong siya paglabas ng nana. So, kasi nga pinipiga ko pa pag may mga bobo. Yun guys. Tas, after 2 days, 21st, bigla ko nilagnat ng mataas. As in, like 40.8. And then, I already taken 1 paracetamol and then 1 Laxan. Hindi siya nababa. As in, sobrang hirap, guys. Then, I decided to dalhin yun ako sa ospital. Then, since kami lang mag-asawa dito sa Laguna and then the kids, walang magbabantay sa akin. So, we did tend to kumausap ng tropa na baka pwedeng bantayan mo muna ako for at least a day. Walang contacting my parents para magbantay. Kasi nasa malayong lugar din yung parents ko sa Rizal. So, hindi agad-agad makapunta lalo na may edad na. Yun. Tapos, ano pa ba? And then, yun na nga, nakonfine on the day. Sobrang hirap. Nung unang gabi, okay pa ako. Second day, doon na, nagkaroon na ako ng kung ano-ano. Suka na ako ng suka, ng acids, kasi kagaguhan ko din. Did eat a lot of fruits, dalandan, bigla inacid. For some reason, siguro kasi konti lang yung food intake ko, tapos sabay kain ng maraming fruits. Sobrang hirap niya, to be honest. Then on the third day, when we third pa yun, niresetahan na nila ako ng, doon nila sinabi na, hold on,